Hello, good morning mga lalabs, mga vayots, magandang hapon Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao, no? Sa mga kapwa ko OFWs, good morning. At ito yung topic natin ngayon mga lalabs, mga vayots, si VP Sara tinawag ng isang convicted criminal na si Franz Castro na mukhang puwit ng pusit o tae ng pusit na ipokrita daw si VP Sara. The nerve, no? Ng isang convicted criminal na si Franz Castro, tawagin si Bibi Sarang ipokrita. Wow! Baliktad na talaga yung panahon ngayon sa Pilipinas, no? Kung sino pa ito yung mga convicted na kriminal, yun pa yung may mga lakas ng loob magsalita ng kung ano-ano. Diyos ko po. Sana magkandamata ng mga taong hindi tinatablan ng hiya kagaya ni Franz Castro. No? Kailan kaya makulong ang putang inang yan? No? So, si VP Sara dahil kinonvict ni Franz Castro na kriminal, si Attorney Zoleka na isang chief of staff ni VP Sara ay ayon sa balita, ng One News 13 hours ago, sabi dito, President Sara Duterte visited her detained chief of staff, Attorney Zoleka Lopez, at the House of Crocodiles. Ako na lang yung crocodiles pero representa mga thieves yan sila, mga kawatan. Doon sa House of Kawatan on Thursday night, no? House Secretary General Reginald Velasco confirmed to News 5 that Duterte, si VP Sara, arrived around 8 p.m. kagabi, no? And coordinate her visit beforehand. O natural, dahil pupunta siya doon, hindi naman yan yung opisina, natural makipag koordinasyon pa din siya bago papunta doon. So ngayon, sabi dito, after meeting Lopez, the Vice President stayed in the office of her brother Davao Representative Paulo Duterte. So doon din siya natulog. So tinupad ni VP Sara yung kanyang sinabi sa kanyang interview na kapag mayroon siyang mga tauhan na i-detain or i-cite in contempt, ikukulong ng Kongreso, ay sasamahan niya. So, yun. May isang salita si VP Sara. Hindi kagaya ni Bongbong Marcos. Walang isang salita. Lalo na yung kanyang pinsang abnormal. Yung yung ganun, yung abnormal na House Speaker na buhaya. Na abnormal na buhaya. Wala ang isang salita. Yung potang inang yun. Maliban sa kanyang pagiging abnormal na kawatan sa kaban ng bayan dyan sa Kongreso. At ito pa hinamon pa niya si BP Sara. Kasi nga sabi ni BP Sara sa interview, mga 200 nga daw. Hindi pa naman yan daw parang estimated niya na mawawalan ng trabaho sa kanyang mga satellite offices dahil binawasan ang kanyang tawag dito. Budget for 2025. So anong sagot ni Martin? Lumabas na si Martin Romualdez ang may pakana kung bakit ginigipit si BP Sara mula doon sa confidential funds na yan. Sa pag-transfer ng Office of the President to the Vice President's Office. At yun, ginawa nila yung bala laban kay BP Sara. Ngayon, sinabi niya na dadalo daw dapat. Hinahamon ni Martin Romualdez na dumalo ka sa hearing doon sa Kongreso. Ang kapal ng mukha ni Martin Romualdez. Bakit? Nung kayo nga, Martin Romualdez, 10 ng mga kasamahan mo diyang mga kawatan ng Kabanang Bayan, open the book of your account, sabi ni dating Pangulong Duterte. Sumunod ba kayo? Wala, di ba? Tapos, ang lakas ng loob mo, Martin Romualdez, magtanong about sa 125 confidential funds ni BP Sara, samantalang ikaw, billion-billion ang inilabas mo. Pira, pinamimigay mo tag 5,000 na magkano lang yan dahil kayo sa budget mo. Mayroon ba kayong accounting doon? Wala. Ayun. So, balik tayo dito kay BP Sara, no? Na hanggang daw sa 7:30 ng umaga ay andoon pa rin daw si BP Sara sa House of Dakawatan, no? Ng Kongreso.
So, sabi pa dito, yun nga, si ano daw, si Lopez, na cite in contempt on Wednesday dahil daw sa kanyang pakikialam sa hearing ng Office of the Vice President pending. Ayun, ang kanilang rason doon. So, dito tayo, bakit nga ba si Franz Castro ang hinayaan ng Congress na mag-cite in contempt kay Attorney Zuleka? Meron pala itong pinaghuhugutan si Franz Castro. Romis back pala ito kay Attorney Zuleka. Bakit? Sabi dito ng The Shaman of Mindanao, si Attorney Zuleka Lopez ay isang IP lawyer. At alam naman natin kung anong ginagawa ni Franz Castro at ng ibang mga makakaliwang grupong komunistang terorista na kinabibilangan ni Franz Castro. Nangingidnap sila ng mga kabataan sa Mindanao para dalhin sa kung saan saang lugar, papalagay doon, papag-aralin doon sa mga eskwelahan ng NPA. Tapos, ng eskwelahan ng komunista, yung sa Lugpungan. Tapos yung iba, dalhin doon sa Metro Manila para magrarally at kung ano-ano pa. Yung iba nga inaaboso, di ba? Matatandaan ninyo yung doon sa Cebu. Ano ba yung school doon na yun na ni-raid ng police dati na may nakuha pa doon na mga sopot ng mga kondom doon, no? May pari doon na mga kaliwang grupong manyak, minamanyak, pinagsasamantalahan yung mga kabataan doon. At umabot pa sa punto na may isang nanay na IP na nagpatiwakal dahil 3 taon niyang hindi nakikita ang kanyang anak. Frustrated sa kakahanap. Dahil akala niya patay ng kanyang anak, ayun, nagpatiwakal. Dahil sa kagagawan nila Franz Castro. Ngayon, IP lawyer itong si Attorney Zuleka Lopez. Kalaban to nila Franz Castro. So sabi dito, her heritage is mixed, but anthropologists cite both Manubo, Tagabawa, and Klata descent si Attorney Zuleka Lopez. Her father, this can be said because she comes from one of the most respected lineages in the Davao region. Her father, Judge Jose B. Lopez, was a descendant of the Klata leader Dato Baguio, after whom Kalinan's Baguio district is named. He was one of Mindanao's first IP lawyers and to date one of the country's few IPs to be made judge. But it is her uncle, former Davao Mayor Elias Lopez. Kaya pala. Naku, Franz Castro, talagang humanda ka dahil. yung mukha mong maganda pa yung mukha ng puset. Diyos ko po. Who is most celebrated in history after Duterte, Elias is considered among the greatest of Davao's mayors, no? Among his legacies was the creation of the Dato Bago Award in 1969 and the general project of rehabilitating Dato Bago's historical reputation. The Lopez brothers were key figures in the struggle for IP's right in the 70s. Alam naman natin kung ano yung ginagawa ng mga makakaliwang grupong komunistang terorista yan noong 1970s. Ang dami nilang mga nilolokong mga IPs. Kahit nga doon sa amin ni banda sa may South. Doon sa Occidental banda. Hindi pala South. Ang dami doon dati. Daming rebelde dati. Daming mga kamag-anak ng tatay kong mga nitibo. Na mga rebelde. Mayroong pag dati grade 3 pa yata ako noon. Nagkaenkwentro sila ng mga sundalo. Grabe yung sugat. Nanghihingi yun pumunta doon sa kumatok alauna ng halos madaling araw yata yun. Nanghingi pagkain. Dahil nagkainkwentruhan siya, halos naubos ang kanilang mga kasamahan. Mabuti nakatakas siya. So sabi pa dito, saan na ba yan?
Ay, itong Lopez brother were key figures in struggle for IP's 1970s. With Jose once serving as undersecretary to Panamin. Matatandaan ko itong Panamin na to. Making him one of the first Mindanao IPs to hold national office. Naaalala ko ang Panamin na to noon nung elementary na ako. No? 1980s. It is a legacy Attorney Zuleyka has been continuing. It is profoundly inevitable that it is Franz Castro who has been convicted for illegally trafficking IP children. Ayun. Kaya pala si Franz Castro. At ito pa, no? Nung kahapon, di ba may pinost akong video dito sa YouTube. Na yun nga, yung bago magtapos yun, yung may video doon na gigil andun si Paduano na makakaliwang grupo din yun doon. Tapos si Akop at si Franz Castro, masaya sila na napakontempt niya si Attorney Zuleyka Lopez dahil unang-una nakaganti siya, tingin niya, at malaki ang kanilang bonus kay Martin Romualdez. Ilang milyon kaya yun na ibibigay ni Martin Romualdez na bonus kay Franz Castro, Akop at Paduano, lalo na si Franz kasi siya yung nagpakontempt, malaki mula sa kaban ng bayan, mula sa atin mga taxpayers. So ulitin natin ito ha. So si Franz Castro na convicted para sa illegally trafficking IP children who has moved to have Attorney Zuleyka Lopez. Libot seem to have a track record of depriving IPs liberties. So, yun pala ang magpinaghuhugutan ni Franz Castro kung bakit niya pinakontempt si Attorney Zuleyka Lopez. Kasi sa isip ni Castro, ikaw ha, abogado ka ng mga nitibo sa Mindanao. So, para makaganti ako sa iyo, lalo na convicted ako, ay ipapa-contempt kita, makatikim ka man lang din ng kulungan. At sana nga, no, paglabas nito ni Attorney Zuleyka Lopez, kasuhan niya to si Franz Castro. I-post through nila itong kaso niya na ngayon ay hindi ito, kunwari, on appealing, hindi pa nahuli, pero si Quiboloy na walang kaso ay hinuli. Hindi pa convicted, pero si Franz Castro ay sabagay hawak nga naman aso ni Martin Romualdez. Kasi naggagamitan si Martin Romualdez at itong mga makakaliwang grupong komunista. Si Martin Romualdez akala niya magagamit na itong mga komunistang ito na nasa Kongreso laban kay BP Sara. Tapos ito namang mga makakaliwang komunistang grupo, aside sa magkakapira sila kay Romualdez, makapagpalakas po sila ng kanilang puwersa. So ito yung tatay ni Attorney Zuleyka Lopez na IP. So ngayon alam na natin yung mukhang tae ng poset na si Franz Castro may pinaghugutan, no? At si BP Sara may isang salita. Ano masasabi ninyo mga lalabs, mga bayots dito sa pagdamay ni BP Sara kay Attorney Zuleyka Lopez? Comment down below. Maraming salamat po. God bless and stay safe.